Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ito po muli si Lola Sarang, nagbibigay sa inyo, naghahatid sa inyo ng mga magandang mensahe ayon sa aking naging karanasan sa buhay. Alam po ninyo, doon sa lugar na yon, nasa lugar ng akala ko, ayun na ang lugar na minimiti ko. Yung pala ay hindi pa, marahil trial yan sa akin. Kasi mahilig po ako sa kabundukan, sa maraming puno, sa maraming tanim, kasi isa nga akong farmers. Sa hindi ko sukat akalain, biglaan yon nawala na pangarap ko. Na doon na sana ako magbubuo ng mga plantation na aking pangarap. Na ang sabi nila, yun daw po ay mahigit kumulang sa 5 hektarya. Hindi doon ako nangarap na pwede ako doon magtanim ng mga herbal, mga kamuti tops, kamuting kahoy, lahat na pwedeng pakinabangan. At mahilig po ako sa pagtatanim. Sa malungkot na pangyayari, ang mga puno ng nyug mahina na hindi na namumunga sapagkat sobra na ang taas. Ang pangarap ko sana yun ay baguhan. Dahil hindi ko ninais na kahit naman yun ay makuha uli sa amin sapagkat yun ay naisangla sa amin. Na kahit naman yun ay tubusin, wala sa akin na iba ang manginabang. Ang importante sa akin na itong mga bagong henerasyon makinabang. Ang mga susunod pang henerasyon na kapag pinalitan ko anyog na mataas na, siyempre tutubo din yun. Ang makikinabang, ito na mga apo ko, kahit na ibang tao, makikinabang po sila. Yun naman ang para sa akin. Subalit may kumontra na hindi naman yata marunong magtanim. Pero naintindihan ko po yun dahil ako hindi maisip na tao. Ang importante, na-stop doon ang pangarap ko na yun sana ay para sa kinabukasan ng aking pamilya. Subalit, nung maputol ang pangarap ko na yon, na muli nakukunin at tutubusin na ang lupa na yon na nakasangla sa amin. Nawala ang pangarap ko na napakaganda sana magtatanim ako doon ng pangkabuhayan. Ngayon kasalukuyan naiwanan ko doon ang tanim ko na mga herbal tulad ng tanglad, dilaw, luya at luyang dilaw, kamuti at kamuting kahoy at sari-saring mga gulayin. Pero pasalamat naman ako, pinakinabangan ng mga tao kahit hindi ako. Ang importante, hindi na sayang ang oras ko doon nung panatili ko doon. Lumago ang mga halaman at gumanda ang lugar dahil napagamasa namin yun. Kaya doon sa lugar na yun, sana muli sa akin ibalik ng Panginoon. Sapagkat napakagandang lugar, na bagamat malayo sa kalsada, putol lang ang kalsada, subalit itutuloy yun pagdating ng panahon. Kaya po sa burabod na yun ni Inang, may kahiwagaan. Nung habang nililinis namin ang bubod, na-welcome ako. Bakit? May bukal na 3 na galing talaga sa ilalim na pwede mo inumin at pakinabangan. Napakalinis ng tubig at napakapresko. Kaya para po sa akin, sa naging takbo ng buhay namin doon, bagamat mahirap, doon ko naranasan ang lahat na suluplay talaga. Nanay, tatay ako sa mga apo ko. Dahil sila ay nagsisipag-aral, ang tanong ko, saan ko kinukuha ang mga pangangailangan namin na walang produkto at bagong salta kami? Kasukalan, napaka virgin pa, virgin forest pwede natin sabihin. Ang lalaki ng puno. Ngayon nung natuklasan namin, mayroon mga pili at nyug napakakataas. Hindi kaya akyatin ng mga kabataan na hindi marunong. Iuupa mo pa para mo makuha ang bunga. Nag-isip ako, ang isang tao na dapat mabuhay, magsikap ka.
Ang ginawa ko, yung bariw na ginagawang banig, kinuha ko yun, maging pira lamang. Yung mga laglag na nyug, inipon ko. At may mga tubo na kasi bihira ang tao na dumadaan. Kaya napakapalad nga namin kahit papano. Walang nangyaring masama sa amin. Ang sabi ng iba na nakarating doon, mabuti ika nga. Hindi kayo dyan natakot. Wala pa nagbahay dyan. Marami ika nga sawa dyan. Maraming kubra. Ang lalaki ika nga ng sawa dyan. Kahit isa po, wala man ako nakita. Meron ika nga diyang kapre. Meron ika nga diyang ganito. Ang mga apo ko natatakot. Subalit ako ang pananalig ko, nandyan sa amin ang Panginoong Hesukristo nagsusubaybay. Kaya sa awa ng Panginoon, tuwang-tuwa pa ang mga apo ko. Natulog kami unang gabi. Walang bubong ang bahay namin at hindi pa nayayari. Nagsapin kami ng dahon ng anahaw. Nag-enjoy ang mga apo ko dahil mapresko nga naman. Subalit ako, naglinga-linga ako sa palibot. Sakali man may sawa dito, hilahin ang apo ko. Walang malay kami. Kung baka malalaki. Wala naman ako nakita. Ang sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala sa amin. Doon ako medyo natakot. Nung mayroong kami naging bisita na lasing. Ika nga may masamang background yun sa barangay. Doon ako nagka-interes na lumipat na ng bahay. Naglakad-lakad ako sa barangay. Sa awa ng Diyos, nakilala ko ng kamag-anak ko. Hindi ba ika nga ikaw si Sarah? Ang manggagamot na anak ni Lolo Titing na kamandagan? Sabi ko, ako nga, bakit? Ay, kamag-anak ka pa namin. Dito ka. Ano ba ang problema? Anong sadya mo? Ay, ako po nagbabaka sakali. Baka mayroon pinapaupahan ditong bahay. Kasi bababa na kami. Kasi ang plano na ng may-ari ng lupa, tubusin na sa amin. Sa madaling kwento po, natuwa yung nag-alok sa akin. Ay, Yaya Sara, dito ka na. May bahay ako na walang tao. Ipaayos mo lang ika nga yan, pwede na kayo doon. Natuwa naman ako. Dahil inisip ko, ang mga apo ko mga babae, mga dalagat dalagita na. Sa kasukalan na yun, di natin may isip na kung mayroon mag-isip na masamang loob, hindi natin alam ang isip ng tao. Ang singaw ng mundo ngayon, nagpa-priority ang kadiliman ng isang tao. Kaya doon ako nabighani sa alok ng pamangking ko. Inuuhan ko, o sige, bukas lilipat na kami. Aura mismo lumipat kami. Sa madaling kwento, hindi ko alam, yung may-ari pala ng lupa, hindi nagtitigil inaalok ng inaalok ang lupa niya na mabili or matubos. Ngayon sabi ko, medyo hindi tayo nagkakaintindihan sa una. Hanggang sa ngayon, mabuti pa ibalik mo na lang ang pera namin at aalis na kami. Di sa madaling kwento na ibalik sa amin ang pera. Subalit puro na kami utang sa palibot dahil saan kami kukuha? Hindi na kami makapagkupra at tutubusin na nila. Nung kukuprahin man namin, pailan-ilan ang bunga ng nyug. Kaya doon ko naranasan ang hirap. Wala pa kami alam sa pagkupra. Dahil puro palabayan. Ang kawit ng nyug 700 per day. Ang paghila ng kalabaw may bayad pa rin. Ang pag-prepare ng kopra lahat bayad. Kaya darating man sa amin hahatiin, walang matitira. Sa hirap po ng buhay ngayon. Kaya doon ko na pagnilay-nilay, bakit nakayanan namin yun? Kaya sabi ko sa mga apo ko, hindi sila sanay sa ganung sitwasyon. Natuto sila. Natuto magpulot ng nyug, natuto magbalat ng nyug, natuto magkuha ng bariw. Makaraos lang kami sa pang-araw-araw. Kaya kung sino man na tao ang mahina ang loob, hindi titira sa ganun sitwasyon. Dahil ang alam ng mga apo ko, ang humingi
ng pera. Doon anong hihingiin? Wala kaming kabuhayan. Kaya sa awa ng Diyos, nalusutan namin ang problema na yun. Hanggang sa ngayon, nandun kami namuhay sa ibaba ng matiwasay. Naisipan ko magtinda-tinda. Alsada ako ng saging, alsada ako ng kamuting kahoy. Busog pa ang mga apo ko. Pagkahapon may pera pa kami. Sa awa ng Diyos, nalusutan ko ang problema na yon. Kaya may magsasabi na kami nagpasarap sa lugar na yon. Por Diyos y por Santo, kung alam ninyo ang dinanas namin. Napakahirap. Kaya maraming salamat at magandang umaga sa inyo. Ito bakit ko ito sinasaysay? Inspirasyon sa mga mahihina ang loob. Inspirasyon sa natatakot na wala namang katatakutan. Kaya maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.